Ito ang balita at trending ngayon sa social media. Gordon, nagparamdam, nagising, nanindak pa. Maaga pa para sa 2025. Heto't gustong sampahan si PRRD ng graft and corruption. Ngunit mas gugustuhin niyang plunder para walang piyansa. Mukha yatang napaaga ang gising mo, Gordon. Parang hindi ka pa nakamove on kay Tatay Digong. Pilit pong nilalaglag si Duterte. Kahit wala ka namang malakas na ebidensya, puro ka lang papogi. Oh my God. Mukha yatang nagpapabango tayo Gordon. Maagang warm up ba to para sa 2025? Nako, Gordon, wala ka talagang kadala-dala. Digong gustong idawit ni Gordon, no? Okay, alam na naman po natin ngayon na sinuspend po yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan dahil po dito sa naganap na Parmali deal, no? Okay. So ngayon, nung lumas po na isasampa nilang reklamo, hindi po plunder, no? Graft and corruption lang. Okay, kaya ang tinatanong ni Dick Gordon, bakit graft lang mahigit 50 million yung pinag-uusapan na kaso, no? Mahigit 50 billion million. So sabi ni Gordon, kasi 4 billion ang pinag-uusapan eh. Sabi ni Gordon, bakit daw hindi plunder ang isampa? Alam niyo po yung kasong plunder, non-bailable. Pagkatapos, ang sinasampahan po niyan, yung mga nagnakaw ng 50 million pataas. Okay. Ikalawa, bakit daw hindi isinama si Tatay Digong sa kaso? No? Samantalang napakalinaw daw ayon kay Gordon, samantalang malinaw daw ayon kay Gordon na si Tatay Digong ang nag-appoint. Eto, malupit talaga to si Gordon no? Kasabwat daw si Tatay Digong dahil siya yung nag-appoint dito sa mga opisyal na to. Ibig sabihin lahat na pag ikaw ang nag-appoint, lahat ng appointing authority o appointing official, lahat kayo sangkot sa kaso kung merong yung inappoint din yung official ay gumawa ng kasalanan. Sinagot po yan ng ombudsman na wala pong malinaw na ugnayan si Pangulong Duterte sa kaso. Ikalawa, nireview rin nila, no? Nireview rin po ng ombudsman lahat po. Sabi po ng ombudsman, lahat po ng tape ng 7 months na Blue Ribbon Committee investigation, wala pong nagsasangkot na tao. Ito matagal ko na sinasabi, wala pong nagsasangkot kay Pangulong Duterte doon sa Senate investigation ayon sa ombudsman. Walang nagsasangkot na testigo kay Pangulong Duterte. Wala rin po silang nakita na ebidensya na nagsasangkot kay Pangulong Duterte. Bakit mo siya sasampahan ng kaso? No? So hindi po, yun po yung sagot ng ombudsman. Walang ebidensya labang kay Pangulong Duterte. Hindi po siya sinasangkot ng kahit sinong kandidato, ng kahit sinong akusado, kahit sinong testigo. Wala pong sinasangkot na pangalang Duterte. O alam niyo naman po yung galit ni Gordon kay Duterte. Okay, isa pa, kaya daw hindi plunder yung kanilang sinampa. Ang plunder po kasi, bagamat 4 billion ang pinag-uusapan na halaga, kinakailangan po sa plunder, yun po yung ninakaw mismo. No? Ni Liao o kaya ni Liao o kaya ni Leong. Isa man sa kanila nagnakaw ng halagang 50 million, plunder ng kaso. Kaso wala silang mapatunayan eh. Ang malinaw daw ayon sa ombudsman,
napaboran yung Parmali. Kaya graft and corruption po yung kinakaso. Sa kasalukuyan ha, pwera na lang daw kung may testigo. Laban isa ka na Lau at Leong. Pero definitely, hindi po kasama si Pangulong Duterte sa dapat kasuhan. Ayon po sa ombudsman. Okay, alam mo Gordon, manahimik ka na. No? Ang tagal mo nang gustong isangkot dyan si Pangulong Duterte. Wala ka namang ebidensya. 7 buwan ka nga naghanap ng ebidensya kay Duterte, wala ka nakita eh. Isa pa. Huwag ka na makialam sa ombudsman, no? Kasi, nung may pakialam ka, nung ikaw yung nag-iimbestiga, Blue Ribbon Committee ka, hindi mo nga napaniwala yung mga kapwa mo senador, kaya nga wala kayong report eh, di ba? Actually, nagkusan loob na lang yung mga ombudsman kasi walang rekomendasyon ng Senado eh. Nagkusan loob na lang yung ombudsman na reviewin yung mga wala namang hindi nakakaalam na may Senate hearing. Sila na nagkusa. Kasi unlike nung si Tolentino na yung Blue Ribbon Committee, 100% ng mga senador ang pumirma sa rekomendasyon ni Tolentino na dapat kasuhan yung mga DepEd official. So yung pong 100% na yun, mabilis na lang po yung kaso ng ng ombudsman. Pero mo lahat ng senador nire-rekomenda na sampahan ng kaso yung mga DepEd official, kaya nasampahan na ng kaso agad. Eh kay Gordon, wala pong opisyal na nagkusa na lang yung ombudsman para palikan yung pagkahaba-habang Senate investigation na wala pong rekomendasyon na nabuo dahil ayaw pirmahan ng mga senador. O yan po yung problema sa'yo, Gordon, no? Kaya wag mo nang pakialaman yung ombudsman. Dahil kung gusto mo pa rin na sampahan ng kaso si Pangulong Duterte, ikaw na magsampa. Di ba? Bakit gagamitin mo pa yung ombudsman? Kaya mo naman magsampa ng kaso eh. Ikaw na rin mag-produce ng ebidensya. Yan tanging ebidensya mo naman eh. Siya yung nag-appoint kay Lau at saka kay Leong. Kung anong klaseng ebidensya yan.